Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang domestic helper o OFW na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon, isang topic na naman ang isi-share ko sa inyo para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. At ang topic na isi-share ko sa inyo for today's video ay galing sa mga tanong ng ating kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Sasagutin ko isa-isa ang mga tanong nila para makatulong ako at madagdagan yung kaalaman natin tungkol sa pag-a-apply bilang isang domestic helper at makatulong ako lalong-lalo na sa mga first time na gustong magtrabaho dito sa ibang bansa bilang isang domestic helper o FW. So ito yung tanong ni Kabayan Joey, shout out sa iyo. Hi po, pwede po ba ako mag-back out? Kasi after kong mag-OWA last November 13, di pa din po ako pinapadalhan ng kontrata at di pa rin daw siya nakaalis. Minamadali nila ako sa lahat ng requirements, tapos tagal bago makaalis. September 17 pa ako nag-apply, pero January pa raw ako makakaalis. Depende kung maipadala na yung kontrata ko. DH po, Qatar. Thanks. So, tinatanong mo kabayan kung pwede kang mag-back out. Sa experience ko kabayan, ang mga aplikante na gustong mag-back out, pinapabayad ng agency. So kung ikaw gusto mong mag-back out sa agency na yon, dahil matagal silang mag-process ng mga papeles mo, minamadali ka nila tapos yung staff ng agency matagal mag-process sa papeles mo at wala ka pang kontrata, nakadepende din yun sa iyo kabayan. Yung decision mo, pwede mong panindigan yon basta magbabayad ka lang sa agency. Kung magkano yung ginastos ng agency, babayaran mo yun. Kung magkano yung ginastos nila sa medical, sa pag-OWA mo, sa pag-TESDA mo, babayaran mo lahat yun kabayan. So kausapin mo yung staff ng agency at sabihin mo sa kanila na magbaback out ka dahil mag-a-apply ka sa iba or ayaw mo na sa kanila. Sabihin mo na gusto mo lang mag-back out at willing kang magbayad kung magkano yung ginastos nila para hindi nila i-hold yung passport mo. Kasi kapag nag-back out yung isang aplikante sa isang agency, i-hold ng agency yung passport ng isang aplikante. Kaya kailangan mong magbayad kung magkano yung ginastos nila. Sasabihin naman nila yun sa'yo kabayan, kailangan mong magbayad ng ganitong halaga. For example, 10,000 lahat yung nagastos nila sa'yo, kailangan mong bayaran yun. Kailangan mong tubusin yung passport mo sa kanila. So sabi mo dito, September 17 ka pa nag-apply. Tapos November 13 ka nag-OWA. Nakadepende kasi yan sa staff ng agency kabayan kung ano yung sasabihin niya sa'yo na gagawin mo. At nakadepende rin sa kanila kung paano nila i-process yung mga papeles mo. May mga agency talaga na mabagal mag-process ng mga papeles. Yung kontrata, dadaan pa yun kabayan sa Philippine Embassy dito sa ibang bansa. So, kailangan pang i-verify ng agency yon dito sa ibang bansa. So, mag-aantay talaga ang isang aplikante. Sa previous ko na pag-a-apply kabayan, ang pinakamatagal kong pag-aantay sa agency bago ako nakaalis is 3 months lang talaga. Hindi na ako umabot ng 4 months, 5 months, 6 months. Hindi na ako umabot ng ganun katagal kabayan. So, dapat, nung pag-apply mo pa lang, lagi mo nang pinapalo up yung agency, lagi ka nang tumatawag sa agency kung ano na yung status ng application mo. Dahil minsan, natatabunan kasi ng maraming mga papeles yung ating mga dokumento. Dahil hindi lang tayo ang nag-a-apply sa kanila. Marami din kasing aplikante kabayan. Kaya kung ikaw gusto mo na talagang mag-back out, pwede namang mag-back out kabayan ang isang aplikante. Pero kailangan mong magbayad sa agency. So yun lang yung konting explanation ko sa iyo kabayan. Sana nakatulong ako at may natutunan ka, naintindihan mo ng maayos at na-explain ko sa iyo ng maayos.
So, yan lang kabayan. Maraming salamat sa suporta. So, next, proceed ako sa comment ni kabayan Jane. Shout out sa iyo, kabayan. Ang tanong niya dito, okay lang ba kung di mo agad mapirmahan ang kontrata kapag dumating na ito? Ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, yes, pwede naman, kabayan, pero wag mo lang patagalin. Kasi may mga aplikante pa na iba na gustong magkakontrata din, baka ibigay yun ng staff ng agency sa ibang aplikante na willing din magkaroon ng kontrata. Kung ikaw nasa probinsya pa, for example, hindi ka pa makaluwas kaagad sa Manila para permahan yung kontrata, tumawag ka lang sa agency. Kung halimbawa, in-inform ka na ng staff ng agency or yung agent mo nag-inform sa'yo na may kontrata ka na, kailangan mo lang tawagan din yung staff ng agency na kung pwede, makiusap ka lang na halimbawa, mga ilang araw lang para hanap ka ng paraan, makaluwas ka ng Maynila para mapermahan mo yung iyong kontrata. So, ganun ang kailangan mong gawin, kabayan. Huwag mo lang patagalin na permahan yung kontrata. Mga ilang days, pwede pa yun, kabayan. Pero kung abot na ng weeks, mga ilang weeks na or buwan na hindi mo pinirmahan yung kontrata mo, may tendency, kabayan, na ibigay yon sa ibang aplikante. So, yan lang ang konting explanation ko sa iyo, kabayan. Basta lagi ka lang makipag-communicate sa staff ng agency or di kaya sa agent mo para maintindihan din nila yung side mo, malaman nila kung bakit hindi ka nakaperma kaagad ng iyong kontrata. So, thank you sa comment mo, kabayan, at sa suporta. So, next, proceed ako kay kabayan Joy sa comment niya. Shout out sa iyo, kabayan. Ito yung comment niya. Good day po. Magtatanong lang po ako. Bali, may visa na po ako na for good na po yung tita ko sa Pilipinas. So, ang sabi mo dito, ikaw yung ipinalit sa trabaho niya, sa amo ng tita mo. Pinapareport ako sa agency, binigay ko na yung mga dokumento doon. Nabagalan sila sa agency, ang sabi, naghahanap daw ng ibang agency yung amo. Gaano po kaya katagal? At ibigay kaya ng agency yung mga documents ko sakaling makahanap sila ng kapalit na agency? So, ang tinatanong mo dito, kabayan, yung mga dokumento mo kung ibigay ng agency at kung gaano katagal. So, kung gaano katagal, kabayan, nakadepende din yon sa amo mo, sa magiging amo mo, kabayan. Nakadepende yon kung mabilis siyang mag-asikaso, kung mabilis siyang mag-follow up, kasi tatawagan niya yung agency na ipapalit sa una mong agency, tatawagan niya yon at ipapatransfer niya doon yung mga dokumento mo. So, kung ipapalo up ng amo mo yung mga dokumento mo at lagi siyang mag-follow up sa agency, mabilis din mai-process ng staff ng agency yon, kabayan. Nakadepende yon sa amo mo at yung mga dokumento mo, ibibigay naman yon ng agency kung wala kang utang. For example, wala silang ginastos sa'yo, hindi sila ang nagbayad ng medical mo, hindi sila nagbayad ng OWA mo, ng TESDA mo, kung first timer ka, at kung wala silang ginastos sa'yo sa kabayan sa pamasahe mo, kung hindi sila nagbigay ng allowance sa'yo, ng pera sa'yo, wala kang babayaran sa kanila at ibibigay nila ang lahat ng dokumento mo na naipasa mo sa kanila. Kasi walang karapatan mag-hold ng dokumento ang isang agency, kabayan. Sa mga aplikante na nag-a-apply papunta ng ibang bansa, kung ang agency walang ginastos sa atin, kung hindi sila nagbigay ng pera sa atin, ibabalik nila yung mga dokumento natin. Ibabalik nila kaagad yung, kabayan, kasi bawal silang mag-hold ng mga dokumento ng isang aplikante kung wala naman silang ginastos. Pero kung may ginastos sila sa iyo, kabayan, kailangan mong bayaran kung magkano yung ginastos nila para makuha mo yung iyong mga dokumento.
So, ganun lang yung kabayan. Ang agency kasi hindi kasi din basta-basta magbibigay ng mga dokumento yan. Hindi din yan basta-basta magsauli ng mga dokumento sa isang aplikante kung malaki yung ginastos nila. I-hold talaga nila yon, lalo na yung passport natin. Kailangan mo talagang tubusin, bayaran ang lahat ng nagastos ng agency para maibalik din nila ang lahat ng dokumento na naipasa mo sa kanila. So, ganun lang yung konting explanation ko sa comment mo, kabayan. Kailangan mo lang magtiyaga, kabayan. Sa pag-a-apply abroad, kailangan lang talaga tiyaga, mahabang pasensya, pagtitiis, hirap, pagod, puyat, at higit sa lahat, butas ang bulsa nating mga aplikante. Dahil pag nag-apply tayo abroad, kailangan nating mamasahe, kailangan nating kumain, kailangan natin na may pera tayo para pag extra allowance, para pagpunta natin sa agency, pagpunta natin sa medical, may pera tayo, pang pamasahe, pabalik-balik. So, kailangan talaga nating maghanap ng extra na pera para may pang-allowance tayo. Kaya pag isa kang aplikante, mahirap talaga. Sa pag-a-apply pa lang, papunta dito sa ibang bansa, hindi na talaga biro ang pagdadaanan natin. So, napakahirap maging isang aplikante, kabayan. Sa pagpunta mo pa lang sa agency, sa pag-apply mo pa lang sa legal na agency, kailangan mo ng tiis, kabayan, sa proseso ng isang agency, kabayan, para makaalis ka papuntang ibang bansa. So, ang pag-a-apply abroad, kabayan, napakahirap na proseso yan. Hindi yan basta-basta, kabayan. Sa medical pa lang, kabayan, napakahirap na. Kailangan mong tumuwad, kailangan mong magpa-inject ng ilang beses, may vaccine pa, so mangangalay pa yung kamay mo. Pag ikaw ay first timer, mahirapan ka talaga, kabayan. So, ang pag-a-apply abroad, hindi talaga basta-basta, kabayan. Sa pag-a-apply pa lang, kailangan mong habaan yung pasensya mo, kailangan mong magtiis, kabayan. So, yun ang pag-a-apply. Yun ang senaryo ng isang aplikante, kabayan. So, yun lang, kabayan. Kailangan mo lang makipag-communicate doon din sa amo mo, kabayan. Doon sa magiging amo mo, sa amo ng tita mo dati. Kailangan mo lang din makipag-communicate doon. Kailangan mong tawagan yung magiging amo mo kung saang agency ka din lilipat at kung ano ang dapat mong gawin, kailangan mo rin makipag-communicate, kabayan. At pag naipasa mo na doon sa staff ng agency, yung mga papilis mo sa bagong agency, kung saan yung agency na yon, kung ano yung agency na yon, so kailangan mo lang din makipag-communicate sa staff ng agency. Kasi sila din yung nakakaalam kung ano yung sasabihin nila. So, sabihin nila, for example, kailangan mong mag-medical, kailangan mong kumuha ng NBI. So, kailangan gawan mo din ng paraan para matapos yun sa mabilis na panahon para mai-process nila kaagad. Kasi matatambakan ng mga ibang mga dokumento yung, kabayan, yung papeles natin. Kaya makakalimutan na minsan ng staff ng agency yung mga papeles natin kasi hindi lang tayo ang nag-a-apply sa agency na yon. So, kailangan makipag-communicate ka din sa staff ng agency, kailangan ka din mag-follow up, tawagan sila kung ano na yung status ng application mo. So, yun lang, kabayan. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. So, next, proceed naman ako sa comment ni kabayan Rodelin about naman to sa PGH. So, ang tanong ni kabayan dito, kung ilang days po ba bago ma-release po, ma'am? So, kapag maglo-loan tayo sa PGH, kabayan, ang unang-una talaga nating gagawin is mag-inquire sa PGH. So, may naisulat ako dito. Hanapin ko lang yung kodigo ko, kabayan. May naisulat ako dito kung paano ang procedure sa paglo-loan sa PGH. So, mamaya-maya, kabayan, sasabihin ko sa iyo kung ilang days ba. Kasi i-explain ko muna sa iyo, kabayan, kung ano yung mga step-by-step loan procedure ng PGH. So, dahil marami kasi ang nagtatanong na kung ilang days, ilang months, kung ano ang mga procedures pag-loan sa PGH. So, ito yung
sagot ko sa inyo kabayan. Na-explain ko na to sa previous ko na video, uulitin ko lang para kay kabayan Rodelyn. So, ito yung step by step loan procedure sa PGH kabayan. Unang-una, kailangan mong mag-inquire sa kanila. Tapos, pag nag-inquire ka sa kanila kabayan, aasikasuhin ka naman ng staff ng PGH at bibigyan kanila ng form na kailangan mong fill upan. So, i-assist ka naman din nila kabayan. Ituturo din nila sa'yo kung paano mo fill upan yung form na ibibigay nila. Basta kung hindi mo alam, magtanong ka lang sa staff ng PGH. Mag-inquire ka sa kanila at pagkatapos, ipapasa mo na sa kanila sa admission at pagkatapos, credit checking, sila din yung magsasabi kung magkano yung mailo-loan mo sa kanila. Kasi titingnan nila unang-una yung iyong kontrata. So, kailangan may kontrata ka na bago ka pumunta sa PGH. Bago ka pumunta sa PGH, kailangan may photocopy ka na inyong kontrata. Lahat yun kabayan, hindi pwedeng isang piraso lang, 2 piraso. Lahat ng kontrata mo kailangan ipapotocopy mo yon at dalhin mo sa opisina ng PGH. Kasi titingnan nila yon at doon sila magbabase kung magkano yung mailon mo sa kanila at kung magkano yung magiging monthly mo sa kanila at mag-aantay ka pa na mai-approve yun. So, yon ang step by step kabayan, loan procedure. Ulitin ko lang, inquiry, submission, credit checking, loan approve, check opening, PN signing, and loan release. So, hindi talaga siya pwedeng days lang kabayan. Sa experience ko, hindi ako na-approve kaagad ng days lang or weeks lang, inabot pa ako ng months. Dahil nung nag-process ako ng loan sa kanila, paisa-isa kasi akong nagpasa ng mga requirements. Siguro katapusan ng September yon, nagpakita ako ng photocopy ng kontrata ko sa kanila at ipinasa ko sa kanila. Siguro katapusan ng September yon. October, maraming holiday, kaya hindi agad nila naasikaso. So, paisa-isa ko lang din na ipasa yung mga requirements kasi pagkatapos mo mag-fill up ng form sa kanila, bibigyan kanila ng list of requirements. At hindi lang ikaw ang magpapasa ng mga requirements kabayan, pati na rin yung co-maker mo. At hindi lang isa ang requirements na kailangan nila, marami. Sa requirements pa lang kabayan, aabutan ka na ng ilang araw bago mo makumpleto lahat yun. Kasi marami silang requirements na kailangang makita or kailangan mong ipasa sa kanila. So, yun ang step by step loan procedure at isi-share ko din sa iyo kung magkano ang ibabawas nila sa loan mo. For example, nag-loan ka sa kanila at na-approve ang loan mo, 30,000 yung in-approve nila. Ang matatanggap mo na lang is 19,000 pesos. For example lang to kabayan ha, based lang to sa aking experience. I-share ko lang sa iyo para magka-idea ka. So, ang loan ko dati na in-approve nila is 30,000 pesos. Pero ang natanggap lang namin, cash ito kabayan, binigay sa co-maker ko dahil andito na ako sa ibang bansa at ang co-maker ko na lang nagpunta sa opisina at ibinigay yung pera. Cash, 19,000 pesos. Ito yung maibabawas sa loan mo. Unang-una, ibabawas nila yung less maintaining balance sa bangko, 2,500. Tapos, less bank processing fee, 500 pesos. Less bank check booklet, 375 pesos. Less guarantee loan charge, 1,000 pesos. At magbabawas din sila ng first payment. So, kung halimbawa, ang amount ng loan mo is 30,000 pesos, ang magiging monthly mo ay 6,625
Ito yung ibabawas nila sa loan mo. So ito lahat ang mababawas sa loan mo. Yung 2.5 sa maintaining balance mo sa bangko, yung processing fee 500, yung check booklet 375, at yung loan guarantee charge 1,000 pesos, at yung first payment mo na 6,624 pesos. So ang total nito lahat more than 11,000. 11,000. So, ang matitira na lang sa'yo is 19,000 pesos. Cash yun ibibigay sa kumikar mo kung andito ka na sa ibang bansa. So, yun kabayan, ang sagot ko sa tanong mo. So, hindi talaga siya ma-release kaagad ng days lang. Abot siya ng 1 buwan mahigit. Depende rin yun kung mabilis mong maipasa ang lahat ng mga requirements at mabilis ma-approve. Kasi tatawagan ka pa nila, isi-CI ka pa nila, at hindi lang ikaw ang isi-CI nila, pati rin yung kumikor mo. So yon ang sagot ko sa tanong mo kabayan. At i-share ko din sa iyo ang sinabi dito sa payment instruction ng PGH. It is very important that your funds will arrive on time because the bank will charge the amount of 2,200 pesos for every bounce check, and PGH will also apply a service charge. So, kailangan mo rin magbayad sa kanila on time. Kung halimbawa, December na approve yung loan mo, babawasan nila yon ng first payment mo January. So, February, kailangan mong magbayad sa kanila. Ibibigay naman nila sa inyo, kabayan, yung payment instruction at nakalagay na doon kung anong date kayo kailangan magbayad sa bangko, kung saan kayo pwedeng magbayad. Pwede kayong magbayad sa bangko, kung anong bangko yung sasabihin nila. Kailangan nyo magbayad ng on time kasi magpipinalty yung bangko ng 2,200 pesos. At yung PGS din, mag-charge din sila ng service charge kapag na-late kayo ng bayad sa kanila. So, wala akong idea kung magkano yung i-charge nila. Basta ang sabi nila dito, mag-charge din sila, mag-add din sila ng service charge sa mga late na payments. So, kailangan yung magbayad on time kabayan kasi malaking halaga ang maidagdag sa utang nyo kapag hindi nyo nabayaran ng on time. So, yun lang kabayan ang ma-share ko sa inyo at sagot ko sa tanong mo. So, pwede kayong magbayad kabayan sa bangko. Sa amin kasi, ako yung nagbabayad kabayan at binayaran ko siya through GCash. Online ako nagbabayad kabayan. Ang binabayad ko monthly, 6,624.90. So, on time ko talaga siyang binabayaran kabayan para hindi na ako mamaproblema sa penalty at saka sa service charge ng PGH. So, dito nakalagay sa payment instruction din ng PGH ang mga informasyon kung saan kayo pwedeng magbayad. So, local bank deposit, mayroon silang nakalagay dito na all bank account number, PGH, RCBC account number, pwede rin GCash bank transfer, mayroon din silang nakalagay na all bank account number, PGH, RCBC account number, pwede nyo tong bayaran sa GCash. Sa GCash, pwede kayong magbayad GCash to bank transfer. Sa akin, ang ginagawa ko, sa GCash ako nagbabayad tapos sinisend ko sa all bank kasi may mga all bank account number silang binibigay. So, nasulat yan doon sa payment instruction. So, pwede rin kayong magbayad international deposit, PGH RCBC, commercial RCBC account number, SWIFT code. So, ito yung mga informasyon na nakasulat sa PGH Lending Corporation Payment Instruction.
So, yun lang kabayan ang mai-share ko at sagot ko sa tanong mo. Sana nakatulong ako kabayan at sa mga aplikante na papunta dito sa ibang bansa na gustong mag-loan sa PGH at yung mga comment nyo sa akin, sana nakatulong ako at nasagot ko ng maayos, na-explain ko ng maayos at may natutunan kayo sa video na to. So thank you sa inyong suporta kabayan. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic sa buhay OFW, sa mga experience na sinishare ko sa inyo, pakipress ang like at mag-comment na rin kayo kung may tanong kayo about this topic sa previous ko na mga video. Mag-comment lang kayo below kabayan at sisikapin ko na magawan ko siya ng video para ma-share ko na rin sa iba. At huwag nyo rin kalimutang pindutin ang subscribe at pakihit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong pag-like, pag-comment, pag-share sa aking mga video. At maraming salamat sa inyong suporta at sa panonood. God bless sa ating lahat.